Inararo ng payloader ang mga kasalubong nitong sasakyan sa Bangged Abra. Kitang-kita ang pagkaladkad sa tricycle, dump truck, owner-type jeep at motorsiklo. 5 sugatan na agad dinala sa ospital. Ayon sa driver ng payloader, meron siyang iniiwasang sasakyan, kaya napunta sa kabilang linya. Pero duda rito ang mga pulis, batay sa nakita nilang CCTV video. Hawak na ng mga pulis ang driver na maharap sa reklamo. Nasalpok naman ang motorsiklong yan ang sinusundan niyang motor sa Talisay City, Cebu. Bagyang tumilapon ang nakabanggang motorsiklo. Sinubukan daw ng motorsiklo sa likuran na magbeating the red light. Itinanggi ng isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na siyang mastermind ng nabistong bentahan ng kidney sa Bulacan. Yan ay kahit positibo siyang kinilala ng mga naarestong suspect na nagbenta rin ng kanilang kidney. Sabi ng pamunuan ng NKTI, pinasinungalingan ng nurse ang bintang. Paglilinaw ng NKTI, hindi siya head nurse kundi staff nurse na 23 taon nang nagtatrabaho sa ospital. Itinanggi rin ng NKTI na naka-assign siya sa unit kung saan may direktang access siya sa mga pasyente. Ipapasubpina naman ng NBI ang 3 doktor na pinangalanang dawit sa pag-oopera ng mga nagbebenta ng kidney. Hinihintay pa ng Department of Health na nangangasiwa sa NKTI ang resulta ng investigasyon. Iginiit ng NKTI na mahigpit ang kanilang proseso para sa kidney transplant. Sa gitna ng balitang bentahan ng kidney, pero gaano nga ba kahirap at kamahal magpa-kidney transplant? Narito po ang aking report. Sa edad na 23, nagdadialysis na ang anak ni Joy. Stage 5 na siya. Tapos di na po siya naihi, di na na-function yung kidney niya. Matagal na po siyang hindi naihi. Para tumagal ang kanyang buhay, kailangan ng kidney transplant. Handa raw si Joy na maging kidney donor pero di pwede dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Pag may donor sana, 200,000 lang. 600,000 po ang hinihingi. Napakahirap, ma'am. Napakahirap yung may pera nga po, hindi basta-basta. Kami pa kayang walang pera. Pera at donor ang karaniwang problema ng mga nangangailangan ng kidney transplant. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, aabot sa 1.2 million pesos ang transplant, pero maaaring sagutin ng PhilHealth ang kalahati nito. Hindi rito natatapos ang kalbaryo dahil ang iniinom na gamot pagkatapos ng operasyon umaabot sa 30,000 pesos kada buwan. Kidney transplant's not for everybody because you have to have medicines na you have to maintain those medicines habang buhay para hindi mo i-reject yung kidney. Inaapila ng NKTI na sagutin din ng PhilHealth ang anti-rejection medicine. Pero ang mas mahirap hagilapin, ayon sa NKTI, donor. Sandaan ang nasa waiting list ng Human Organ Preservation Effort o HOPE na naghihintay ng kidney donor. Isa sa kanila, 6 na taon nang naghihintay. Nangyayari to dahil kulang nga tayo ng organs. Dahil nga kukonti, so mahaba ang listahan. Sa gitna ng balitang bentahan ng kidney, giit ng NKTI, strikto ang kanilang proseso at sana raw ganun din sa ibang ospital. Hindi ho pwede na tumabi lang sa kanila, nag-offer na sila ng kidney, na pwede na yon. Kailangan po may emotional or social relationship yung donor and recipient. Both recipient and donor nag-undergo po sila ng psychiatric evaluation. Meron po tayong Hospital Transplant Ethics Committee. Umani ng batikos ang nag-viral na matarik na wheelchair ramp. Sinubukan itong daanan ng isang wheelchair user. Miss buhay ito, pero itatry natin. Ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Rampang yan ay nasa bagong EDSA Busway Film Station sa Quezon City. Pati pagbaba, challenging daw kahit may nakaalalay sa kanya. Sinukat ni Architect Armad Eustaquio ang rampa. Isa siya sa bumalangkas ng unang amyenda ng Implementing Rules and Regulations ng Accessibility Law. Nasa 14.15 degrees ang incline nito, lampas sa standard na 4.8 degrees. Pero pwede naman daw na hindi sundin ang standard sa mga overpass at underpass.
Ayon sa MMDA, limitado ang espasyo para sa mga ramp sa EDSA busway. Naglagay naman daw sila ng hawakan na railings para may makapitan. Ilang lugar sa Mindanao binaha dahil sa ulang dala ng low pressure area. Maguindanao del Sur, isinailalim sa state of calamity. Ilang bayan doon lubog pa rin sa baha, bunsod ng pag-uulan mula pa nitong linggo. 2 suspect sa pagnanakaw sa mango harvester's painting na Fernando Amorsolo sa Filenia Museum sa Negros Occidental. Tukoy na ng mga pulis. Inaalam pa kung sino ang mastermind na nag-utos sa dalawa. Pagpasok sa bansa ng poultry byproducts galing Minnesota sa Amerika. Pinagbawal ng ating Agriculture Department dahil sa bird flu outbreak doon. Kabilang sa bawal ang domestic at wild birds, gayon din ang poultry meat o karne, itlog at day-old chicks. Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa pagtatalo ang banggaan ng isang biker at pickup truck driver sa Cagayan de Oro City. Kwento ng siklista, nagbibisikleta siya sa National Highway nang binangga ng nakasunod na pickup. Tinamaan ang kanyang braso. Tingin ng biker, sinadya ito. Nakainom daw ang driver at sakay nito. Desidido raw siyang maghain ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng driver at pasahero niya. Narito ang tip talk para maiwasang humantong sa road rage ang pagkakainitan ng mga motorista. Ayon sa MMDA, huwag magmaneho ng galit at iwasang maging agresibo sa daan. Mainam din kung paplanuhin kung saan daraan at anong oras sa alis para makaiwas sa traffic na isa sa sanhi ng road rage. Magbigay ng tamang distansya sa pagitan mo at ng nakapaligid na sasakyan. Iwasan ang pakikipagkompetensya sa daan, irespeto ang lahat ng road users. At para na rin sa kaligtasan nyo at ng mga makakasama nyo sa daan, huwag magmaneho ng nakainom. Isa kada 3 Pilipino household ang nakakaranas ng food insecurity o kinukulang sa pagkain, batay sa datos ng National Nutrition Council o NNC. Kapag kulang ang pagkain, nagiging resulta nito ang malnutrisyon. Ayon kay Assistant Secretary Azucena Dayanghirang, ang malnutrisyon ay nagdudulot ng pagbaba ng intelligence quotient o IQ at pagiging bansot. Sa pagtataya naman ng World Bank, hanggang 52% lang ang ng kabuang potensyal ng Pilipinong ipinanganak ngayon ang naaabot dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Para tugunan ang problema, inilunsad ng gobyerno at ng iba't ibang grupo mula pribadong sektor ang programang Kain Tayo Pilipinas. Kung hindi man tuluyang wakasan, layon daw nitong mapababa man lang ang bilang ng mga nagugutom sa bansa at mapataas ang antas ng nutrisyon ng mga batang ipinagbubuntis at mga bagong panganak. Pinoy Pop Kings SB19, waging Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Thank you so much for voting us as the Favorite Asian Act at Kids' Choice Awards 2024. It's such an honor to represent the Philippines. Iniisip kita at meron Pulang araw star Barbie Fortesa, nagong ng mag-ala contestant sa tawag ng tanghala ng It's Showtime. OOTD ng stars na dadalaw sa GMA Gala, mas kaabang-abang daw ngayong taon. Kamusta kayo, Philippines? Queen of Tears star Kim Ji-won may invitation sa kanyang first ever fan meet sa Pilipinas next month. At next month din, concert film ng K-pop group na 17, ipapalabas na sa sinihan. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.